Hello. Hello po. And pasabi din po sa inyong mga kaklase ha, kasi malapit na pong mag 15 minutes, wala pa rin po yung iba. Naririnig niyo ba ako? Naririnig niyo ako? Ma'am. Okay, so saan po tayo huling natapos? Hello. Saan po tayo huling natapos? Mahirap ka pong sagutin ang tanong ko po. Sa types of torsion task po. Okay. So, bali tapos na tayo sa module 1. Sa part 1. Pwede na, part na tayo. Sige po, thank you. Pasuyo ako dun sa iba ha, kasi nasa 34 pa lang po kayo. Ang dami po ng O6. Madami na naman ang absent. Talagang gusto nilang mangyari sa buhay. Kung hindi na konsente ng pa-absent ha, magbabagsak ako kapag ganyan kayo. Pag-start po tayo ng 2:45. Whether nandyan sila or wala. Hindi ako nagmamassage. Pinaka-power is ito siguro. Ang mahal-mahal.
Okay po. So nakikita na po ba ang presentation? Kita na po, ma'am. Okay, so thank you. Okay, so bali nandito na po tayo sa part 2 ng ating pong module 4. So last time is na-discuss na natin yung about po sa tensile test, tapos yung ating pong compression, and then pag-determine din po ng coefficient of thermal expansion, and then bend test, shear test, saka torsion test. So ngayon naman, ang i-discuss po natin is about po sa fracture toughness ng ating material. So pag sinabi natin fracture toughness, so yun po yung tinatawag natin na impact test. And then we have po yung about sa fatigue and other pa po na different test po ng ating engineering materials. Okay? So for this module, so meron tayong tatlo na intended learning outcomes. Okay? So halos kapares lang po ito ng nauna. So ang kaibahan lang po niya is ibang type of test na yung pinag-uusapan natin. So we have here po yung ating fracture testing, yan, fatigue testing, at saka yung other pa po na destructive testing. So lahat naman po ng nasa part 1 at part 2, lahat po yun ay destructive testing. Pero i-discuss pa rin po natin sa dulo yung mga other type pa po ng destructive testing, like the hardness test po. Okay? And then also, for every test po, meron tayong different processes involved na meron tayong standard procedure po kung paano natin gagawin yung testing po natin. And ang number 3 po is to conduct an experiment in this type of test. So, bali, based po sa module na to, dalawa yung pwede nating magawa na test po. So, we have po yung tinatawag natin na fatigue testing, at ang isa po is the hardness testing. Yan. Kaya nga lang po, hindi pa po ma-finalize po yung atin pong raw materials kasi medyo mahal po ang aabutin. So, pinaplan pa namin kung ano yung pwedeng gawin po para mas makamura. Ano po? Okay? Yan. Sana ay makamura po tayo para para po masaya. So, para daw masaya. Kasi pinaplan namin na isa na lang, isang bilog lang per section kasi masyado pong mahal kapag po siya ay madami. Kaya lang po ay di per portions po ang pag-i-indent natin. Kaya lang po meron kasi tayong parang required po na distance ng kada bilog. Hindi po pwede siya na magkakadikit. Yan. Kaya tinitingnan pa namin kung possible talaga kapag ito. Okay? So, dito po, ang una nating i-discuss is about fracture. Okay, so yung mga diniscuss natin last time, yung sa material testing, di ba tinetest natin yung material after fracture, hanggang sa siya po ay masira. Ano po? So, when we say fracture po, it is the separations of the body into 2 or more pieces. So, in response to an imposed stress that is static and a temperature that are low relative to the melting temperature of the material. So, fracture po. Yan. So, di ba, yung diniscuss natin last, yung mga dati pa po, yung sa bond ng ating material. So, may kinalaman din po. Yan. Doon, kung paano natin mapapag-separate po yung material. So, pag taas po ng bond niya, pagtaas din po ng energy na required natin para matanggal, mag-separate po yung ating material. Ano po?
So pag sinabi natin na fracture, may separations po ng body. So nagkahiwalay. So pwede po siya na dalawang piece, pwede din po na more pieces po. Ano po? Yan. So sabi dito, fractures can also occur din po from fatigue. So yung fatigue po natin is meron tayong cyclic loading or cyclic stresses na ina-apply dun sa material. So pag sinabi natin cyclic, so paulit-ulit po yung load applied natin. And then we have po yung creep. Yan, kapag creep naman po, so may application tayo ng force, and then sa sobrang tagal po, so nagkakaroon ng permanent deformations yung ating material. And mas nagiging mabilis po yung pag-occur ng creep dun sa ating materials kapag po mataas yung temperature. Okay? So ito po yung two types po ng ating fracture. So we have the ductile fracture and the brittle fracture. Ito pong A at saka B, nakikita niyo po yung picture. Nakikita niyo? Yes po. Okay, yung A at B po is, yun po yung tinatawag natin na ductile fracture. Well, this one, so yung letter C naman po is the brittle fracture. So, paano ba natin nalalaman na ductile at brittle? Diba, pag sinabi natin na ductility ng isang material, so ang sinasabi natin dito is kung gaano kabilis ang material magdi-deform. So, merong deformations na nangyayari. So, just like this po sa letter A. So, letter A po is the most ductile material among these three. Kasi siya po yung mas malaki yung deformations na nangyayari. Kita niyo po, from tip to tip, yung kanya before siya maghiwalay. So, very soft po yung ating material. So, while this one, kita niyo po. So, mas maliit po yung kanyang deformations compared po dito. And yung letter C natin, so halos wala pong deformations na nangyari. Okay? Okay. So, we have po types ng fracture in metal. So, sa metal naman po, halos dalawa lang po yung fracture natin. So, we have the ductile or ductile fracture and also yung ating tinatawag na brittle fracture. Yan. So, isa-isahin natin. Ano ba yung difference ng dalawa? So, bukod sa nakikita natin through observations, nakita natin yung difference nila in terms of the deformations. So, meron din po siyang in terms ng kapag meron na pong crack yung ating material. Okay, so sabi dito, ductile fracture is characterized by extensive plastic deformations in the vicinity of the advancing crack. Yeah. So, nag-start po yung ating pong pagka-fracture ng ating material. So, nag-start lang po siya sa maliit po na crack, tapos siya ay nagpo-propagate, palaki siya ng palaki, and then, yun po, hanggang sa mag-occur na siya into a fracture. Pero kapag po ductile fracture yung ating, kapag po ductile fracture or kapag ductile po yung ating material, so ang kanya pong crack, kahit although may crack na po yung ating material, so mabagal lang po yung kanyang parang hindi po siya basta-basta nagpa-fracture yung ating material. So, mas slowly po yung pag-occur niya into a fracture. Okay? So, ganito po yung nangyayari. So, kapag meron na pong crack yung ating material, so kapag siya ay ductile, so hindi po siya mag-extend or hindi po lalaki yung crack natin kapag hindi po natin hinila pa yung bakal. So, parang stable po yung crack natin. So, although may crack na siya, pero stable pa po siya. So, meaning, hindi po nagpo-propagate yung kanyang crack unless meron po tayong i-extend po ulit natin yung material. Ibig sabihin, hihilahin natin yung material. Kapag hindi natin siya hinila, so nandun na yung crack. Pero hindi pa siya filled. Pero kapag nag-extend ulit tayo, or in-apply po natin, nag-increase po tayo ng applied stresses dun sa ating material, so dun po siya magtutuloy-tuloy hanggang sa siya ay maputol. Ibig sabihin,
yung fracture niya is unti-unti po siyang nangyayari. So, very stable po kapag ganito. Yung crack natin is stable. So, kapag wala tayong additional po ng load applied, so, nare-retain niya yung toughness ng isang material. Okay? So, ang ductile fracture po, meron tayong 5 stages. So, ang una natin is the initial cracking. So, ano bang nangyayari kapag initial cracking? So, initial ating yung ultimate strength. So, doon na po nag-start yung tinatawag po natin na necking. So, mag-start na po siyang mag-necking. So, tapos, habang ina-apply natin po yung load sa material, so, nag-start na po siya na maghiwa-hiwalay yung bond ng material natin. Yan. So, nagkakaroon na siya ng mga small cavity formations. And kapag hinila natin yan, so yung small cavity, lalaki yan. Kasi itong part na to, yung distance ng mga cavity na yan, yan po ay mas maano na din po. Magtatanggalan na din po siya, maghihiwalay na din po siya. Kaya po yung ating pong crack is, kaya po itong ating cavity na to, itong butas-butas na to, mapaform na siya into a crack. Kasi nagsama-sama na siya. Yan, magiging ganito na yan. Na-imagine nyo po kung ano nangyayari. And then after nun, kapag in-increase pa po natin yung load applied sa kanya, so syempre, itong crack na to, dire-diretso po yan. Yan. So, maghihiwalay na po yung part na to kasi sabi nga natin, stress is equal to the force over ng area. Kung yung cross-sectional area natin is maliit na, itong part na to, ibig sabihin, mas mabilis na din po siya na mahiwalay. Ano po? Kasi po, kakunti na lang po yung area niya. So, konti na lang yung load na kailangan niya para po siya ay maghiwalay. Kaya kapag may crack na po yung material, so nagiging weak na po siya. Kasi kakunti na lang po yung area na kung saan intact pa yung kanilang bond. Ano po? So, pagdating po dito, after ng cracking, so magpa-propagate po yung crack natin hanggang sa siya po ay maputol na yung ating material. So magkakaroon daw po siya ng shear factor. Yan. Sabi dito, at the 45 angle relative to the tensile directions. Yan. So meron na po siyang, naghiwalay na yung ating material. So, na-imagine nyo kapag po fiber. Yan. So, unti-unti po siya na, di ba, yung mga nag-start siya sa butas, and then palaki siya ng palaki. Hanggang sa maputol na po natin yung material. Na-imagine nyo po? Yes po. Yan. And then after po niyan, is we have po yung tinatawag natin na brittle fracture. So, when we say po brittle fracture, yan. So, ito naman po, yung crack naman niya is mabilis po na nag-spread. Ano po? So, di ba, sa ductile fracture po, pag may crack yan, stable pa siya. Hanggat hindi natin ina-extend yung ating material. Pero kapag brittle po, so once na magka-crack yan, so kahit wala po tayong apply ng load, so continuous na yung kanyang pagka-crack. Kita niyo po yung ibang salamin, yung ibang mga bubog. Kapag meron siyang isang crack, nagdedire-diretso na po yung crack niya hanggang sa mag-fracture na po yung ating material. So dito po, sa part na to, yung crack po natin is unstable. So unstable yung crack natin kasi once na magkaroon ng crack, mabilis yung kanyang propagations and then putol na siya. So napakabilis po ng fracture kapag po tayo ay brittle material. Naiintindihan ka po? Yes po.
Okay. And then, okay. And then, ganito po ang itsura kapag, yung ductile at saka brittle fracture natin. So, kita nyo po ito, hindi po siya pantay. Parang, hindi siya sabay-sabay po na naghihiwalay, nagkakaroon ng separations. Para siyang mga fiber dun sa loob na hindi siya sabay-sabay na napuputol. Unti-unti siya pong napuputol. Kaya po ganyan yung itsura kapag siya ay ductile fracture. Pero kapag po brittle, yan, sabay-sabay po yung kanyang separations. So kita nyo po, very makinis po, very smooth yung surface natin kapag siya po ay brittle fracture. While kapag ductile fracture po, so nakita nyo po, very rough po yung kanyang surface. Okay? My best picture was taken. I was in grade. Picture pala. What is your best picture? Yes. My best picture. My best picture was taken. Okay po. Yan. And then, after nun is, ito naman po, yung ating fracture toughness. Yan. So, pag sinabi natin kung fracture toughness, yan. Ito po yung yung kahit may crack na, may initial crack na yung ating material, yan. Kahit sabi dito, kahit may crack na po yung ating material, so kaya pa rin po. Kaya pa rin po ng material na i-absorb yung kanyang energy na hindi po siya nagpa-fracture. Diba? Pag sinabi po natin na toughness, pag sinabi po natin na toughness, yun po ay before fracture. So kahit meron ng crack na present, so hindi pa rin po siya napuputol. Kahit mag-apply po tayo ng load dun sa ating material. So yun yung tinatawag po natin. Okay. And then ito po yung unit, pasensya na po ha at maingat. Tapos ito po yung unit po natin for the fracture toughness. So we have po na megapascal, square root ng M, o kaya po ay PSI, square root ng inches, or KSI, square root po ng inches. And yung formula natin to determine the fracture toughness of the material ay equal po dito. So Kc is equal to the Y. So ang Y po ay nakadepende po dun sa ating specimen at saka dun po sa ating crack. So kapag daw po siya ay indefinite width, yan, having a throat thickness crack, so ang Y po natin is equal to 1.0. Pero kapag daw po yung Y natin is equal or congruent po to 1.1, so ito daw po is ginagamit siya sa semi-indefinite width, yan, containing an edge crack. And then ito yung formula natin for the critical stresses po. Yan, 2E, E is the modulus of elasticity. And then ito pong isa po is specific surface energy. And yung A po natin is nagre-represent po siya kung gaano kalaki po or kahaba yung ating crack. Yan. So, mamaya po, tingnan natin kung papakita ko po sa inyo kung ano yung difference po no pagpili po dun sa value ng Y. Yan. So, wala lang po dito yung akin. Tapos, meron po tayong test na ginagawa in order to determine the fracture toughness of the material.
Okay? So meron po tayong standard test na ginagawa to develop, to determine po the fracture toughness ng ating mga structural materials. So meron tayong tinatawag po na impact test. So yun po yung ginagawa. Sabi dito in the United States, yung ating standard test method is dinevelop po ng ASTM. And for this test po, so the specimen is nagko-contain na siya ng pre-existing defect. So mayroon na tayong pre-existing defect and ang tawag po natin doon is yung notch. So naglalagay po tayo ng notch dun sa ating specimen. So yun na po yung pinaka pre-existing defect nila. And sabi dito, usually a sharp rock that has been introduced. And then sabi, the test apparatus loads the specimen at the specified rate and also measure load and crack displacement values. And then data are subjected to analysis to ensure that they meet the established criteria and before the fracture toughness values are deemed acceptable. And so kalimitan po itong pine-perform sa ating pong mga metals, pero meron din po na mga test po na na-develop na kung saan tinetest din po natin yung ating mga ceramics, yan, polymers, and also yung ating daw pong composite material. Okay? So, ito po yung example po ng test na ginagawa. So, we have here po impact test through impact load po. Yan. So, dito, ang main purpose po ng ating impact test is to measure yung ating object's ability to resist high rate loading. So, pag sinabi natin high rate, so malakas po na impact dun sa ating material. So, kalimitan, meron po tayo dito na two objects striking each other. Yan, at high relative speed. And sabi dito, a part or material's ability to resist impact often is one of the determining factors in the service life of the part or in the suitability of the designated material for the particular applications. So, impact resistance can be one of the most difficult properties to quantify. So, ito daw po yung pinaka-mahirap daw po na i-determine, ano po, na property ng ating material. And the ability to quantify this property is a great advantage in product liability and safety. So, kinukuha po natin yung impact resistance or impact strength ng ating mga material. So, bukod po sa impact resistance, so, kinukuha din nila, nakukuha din po dito yung toughness po ng ating material. So, pag sinabi natin, di ba, na toughness, so ito po yung ability of the materials to absorb energy during the plastic deformations. So, ito po yung ating pong, katulad nung pinakita ko po sa inyo. So, using the tensile testing, pwede din po natin na makuha yung toughness ng material. Pero kapag impact po, is the fracture toughness yung pinag-uusapan dito. So, ganun din po. Energy, absorb energy during the plastic deformations. Okay? So, ito po yung type of notches natin. Ito po yung pre-existing defects na ginagamit. Parang ito yung nagre-represent sa existing na defects ng ating material before po siya i-conduct into sa ating pong impact testing. So, ito yon, meron tayong tinatawag na V-notch, U-notch, at yung ating keyhole notch. So, kapag V-notch, ganito po yung kanyang specifications. Yan. So, we have po yung depth po is 2 mm, tapos sa rip po ay 45 degrees po. So, nung dati po ginagamit namin, kinikikil po namin siya. Yan. So, nakikikil po kami. Tapos, ngayon po, meron nang nagawa po na kung saan siya yung magna-notch at magka-cut dun sa ating material. Kaya lang po, parang hindi ko alam kung saan na po napalagay. Pero may thesis po na gumagawa po nun.
And then, ang sunod po ay U-notch. And then, yung kahuli-hulihan po is the keyhole notch. Yan. So, ganito po yung standard na dimensions po ng paglalagay natin ng notches po dun sa atin po material. So, wait lang po ha. May hanapin lang po. Sige po. Tutuloy ko na habang kayo nanonood ng video po ay akin po nga hanapin. Wait lang. Mamaya ko na pala siya hanapin. Okay. Tapos ito po yung sample po na impact test machine. So, ito yung hammer. So, ito po yung magbibigay ng impact. So, kasi pag ari binitawan, bababa siya. So, tapos, yan, mag-strike siya dito sa specimen natin. So, ang kinukuha natin dito is the height. Ito po kasi yung ating initial height kung saan po nag-start yung pag-swing ng ating material. And then, kukunin natin yung kung saan naman siya natapos. Ano po? So, yung difference nito ng kanyang impact energy, so yun yung magiging minsan impact resistance po ng ating material or toughness po ng ating material. So, may formula tayo na ginagamit po to determine the impact toughness or yung impact resistance po ng ating material. So, ito yun ha. Mayroong H tayo dito. And then, kukunin po natin yung H po after niya may strike yung ating specimen. Okay? And then, sa impact test po, meron tayong dalawang type po ng impact test. So, we have po yung ISOD impact test. And yung pangalawa naman po is we have the Charpy impact test. So, halos parehas lang po itong dalawa. Mag-a-apply lang tayo ng impact load. So, the difference po is yung load applied natin and also yung position po ng ating specimen. Okay? So, dito po, sa ISOD impact test, so, ang main purpose din niya po is to, yung determine the impact resistance of the material. So, meron tayong pendulum, tapos pwede po nating i-vary po yung kanyang weight. Kapag ISOD po, pwede pong may variations po siya ng weight. And then, have a arm swinging down and striking the specimen while it is securely in a vertical position. So, patayo po yung position ng ating specimen. So, and then yung atin pong impact strength is determined siya by the loss of energy of the pendulum. Yan. And as determined by precisely measuring the loss of height in the pendulum swing. So, yun sinasabi ko po sa inyo. Kunin natin yung change ng height ng ating material. So, dun po natin madidetermine yung ating pong loss of energy. So, yun po yung impact strength ng ating material. Yan. So, ito po yung sample na test machine. And, ganito po yung position po ng ating material. Pwede po siya na ganito po, square bar. Pwede naman po na, din po siya, flat bar po. Yung, para siyang, sheets po, metal sheet, yung gagamitin natin. Yan, depende po kung anong specimen ang gusto po nating i-test. So, kapag ganito po, nakapa-vertical po yung ating material, and yung kanya pong notches is nakaharap po dun sa ating striking edge. Okay? Yan. So, ito po yung video po natin. Wait lang. Hindi nyo kasi maririnig. Wait lang. Yan. So, hindi nyo po kasi maririnig kapag dito nyo siya pinanood kasi po ako naka-headset. So, papalitan ko na lang po yung kanyang, yung atin pong, nasa na ako, presentations. So, para makita niyo po. Wait. Mali eh. So, wait lang ha. Anuin ko lang po ang YouTube.
Yan, so saglit lang po. Yan. Yan po. So, yan po yung ating video for the ISO impact testing. So, ito po kasing kanila pong ginamit na for the experiment na dito is medyo luma pa po yung kanyang ginamit na apparatus. Kasi yung mga bago po, meron na siyang digital po na display kung saan makikita na natin yung value po ng ating impact strength, tsaka yung toughness ng ating material, o kaya po yung height po na change ng ating material or final height. And then, yung iba din po, meron na po siya na pinakaharang po dun sa ating dun po sa mismong equipments. Kasi may tendency po yung ating specimen is tumalsik kapag po siya ay na-strike ng atin pong striking edge. Kasi pag naghiwalay po yun, so syempre may tatalsik po yung ating material. Kaya medyo delikado din kapag ganun. Pero kung halimbawa naman po hindi siya naputol, so nandun lang siya sa mismong machine natin. Pero kapag kasi siya ay naputol, yung kabiyak po, tatalsik po siya. Kaya kailangan, mas maganda kung may harang po yung atin pong machines. Okay. And so, ipi-play ko na po ha. This is our impact testing machine. We can use this machine to perform our IZOG testing, where we'll be doing impact tests on various specimens at different temperatures. This is a 30-pound hammer, and it'll be used to shear this specimen off. When we pull this hammer up to 24 inches, which is where we have our height set, there's a lot of kinetic energy stored in this. You want to be careful when this hammer is in the up position. You have total ownership over this machine when you're running a test. Make sure nobody is in an area where they'll get hurt. The only thing that's holding this hammer back is this trip. When we trip that switch, the hammer free falls. Okay? Now we also have a brake. You push in on the center knob, it applies that brake, stops the hammer. So let's load a specimen into this machine. So with the brake applied, we can pull the hammer slightly to the right-hand side, which gives us some room to work. So we have our standard specimen here. It's got a V notch in it. Okay, we put the specimen into the fixture. And you want to line up the V notch just approximately with the top of the fixture. So we just hand tighten it, and then we further use this checking jig. So it's got a bevel on it that will perfectly align into that notch on the specimen. We want to make sure that this is flat on the surface of the fixture and it slides into the notch on the specimen. So we position that correctly, tighten it up, get it nice and tight by hand. To further that, we can tighten it up with our adjustable wrench, and you want to get it in there pretty solid. Okay, and always double check. So that is correct. Okay. We want to verify that the height of our drop is 24 inches. Okay, and if we need to adjust that, we can use this dial to adjust it. But it's crucial we use 24 inches of height, and it's crucial that we use that exact number on all of our specimens in order to receive accurate, usable results. So we can take our brake off, pulling it out, and lift our hammer into that 24-inch height drop position. The next thing we want to do is move our
dial, so it's resting against this point. So what that's going to do is capture how many foot-pounds were required to shear this specimen across its cross-sectional area. So we are ready to perform this test now. We're set at 24 inches. Our hammer is up. Our dial is in the 0 position. Brake is off. All we have to do is hit the trip lever and apply the brake. And we take our measurement as to how many foot-pounds were required to break that specimen and what temperature the specimen was at when we performed the test. So be very cautious when performing this test. Have fun. Okay. This is our impact. So, bali, nakita nyo po yung kung paano po pina-perform yung ating pong impact testing. So, ito po, mas okay po ito kasi compared po dun sa naandun sa atin sa baba. Yan. Yung pinakaluma po, yung nasa, kita nyo po yung sa, ano po, M11, dun sa gilid, dun sa may pauna ang upuan. So, meron doon na ISO at saka impact test yun. So, dito po may braking system. Yan. So, pinipindot lang natin, di ba? Pinipress lang natin para siya ay bumaba. So, pagbaba niyan, so mag-strike po siya. Yan. So, Of the nailalagay na yung ating pong ano po, yung ating pong material. So, nilalagay na siya. So, vertical po yun. Vertical siya. Yan. Kita niyo po, pataas siya. And then, naka-ano po, V. Meron po siya na ano na, specified po na ano po, tawag dito, na notch po. And then, yan, strike lang po siya. Isiniset po ang array into 0. And isi-0 lang po yan. Yan, pinapantay po siya doon. And then, tinitingnan po yung change in terms po ng height. Kita niyo po, yung lumampas, yung pagkalampas, yung height ng pagkalampas po, dun sa atin pong, dito, pa-vertical na to. So, yun po yung i-determine natin na height. Yan. So, dito pa na may measured niya kung ano po yung energy na makukuha po natin. Okay. So, wait lang. Hanapin pa natin yung iba pa po. Kasi ay ano fatigue testing na po ito. Ito po, ito po din yung ating Charpy impact test. The Charpy impact. Ari naman po ay yung sa ano po, yung sa susunod. Okay lang na i-play ko na po para hindi na tayo magpauli-uli po. Okay lang. Okay lang. Sige. Sige po. Test. The standardized Charpy impact test has been designed to measure the So, kita niyo po yung kanina. Yung kanina po kasi sa ISOD pataas, ano po, pa-vertical. Ngayon naman po ito ay pahiga kapag po Charpy impact test. And yung atin pong, kita niyo po itong part na to, meron po siya na notch. Medyo malabo lang po dito. Siya po ay nakatalikod doon sa atin kung ano po, sa ating striking edge. So, magkaiba po yung kanilang positioning kapag po Charpy at saka po kapag po impact. Kapag po ISOD. Yan. impact test has been designed to measure the toughness of materials under impact loading and multi-axial stress state. A pendulum impact testing machine is used to do so. The pendulum on the machine has a heavy weight at the end. This is lifted into the starting position in step 1. Then the tester checks whether the testing machine has been adjusted accurately. In order to do this, he turns the drag indicator downwards and releases the pendulum without a test specimen. The drag indicator stops at position 0. This proves that the pendulum has the correct starting position and that the friction is correctly compensated. The machine is ready for the tests.
First test, strain-aged plain carbon steel S235. This is our test specimen. It has been machined to standardise size and shape with the characteristic V-shaped notch. The tester places the specimen on a support in the lower part of the machine and adjusts its position with a centering device. Next, he turns the drag indicator downwards again and checks that everything is prepared correctly. Perfect. The test can begin. The pendulum is released, it swings downwards and hits the specimen with its rounded hammer peen. The specimen absorbs part of the pendulum's energy, so the pendulum doesn't reach the full height on the other side. The amount of energy that has been absorbed by the specimen can now be read off at the position of the drag indicator. It only amounts to 13 joules in this test. Here is the main principle of the measurement. In its starting position, the pendulum only has potential energy. It is given by mass of the hammer m times gravitational acceleration g times starting height capital H. After the pendulum has been released, the hammer moves downwards, hits the specimen and then only swings to height small h. Exactly at the first reversal point, the pendulum again only has potential energy, which is m times g times small h. The energy that has been absorbed by the specimen is called notch impact energy, kV. It corresponds to the difference between the two potential energies. The first specimen only shows very little plastic deformation. A mostly flat, slightly glittering fracture surface has been formed. This is another important indication that this kind of steel is only able to absorb small amounts of notch impact energy. It shows mainly brittle behavior due to the strain aging effect. Second test. The second specimen has been made from normalized steel S235. It is also placed on the support and centered. The tester turns the drag indicator to its starting position, rechecks all safety measures and releases the pendulum. This time the impact sounds much deeper and richer. An impressive energy of 182 joules has been absorbed by the specimen. Here the specimen did not break into two pieces. Instead it was pushed through the counter bearings under heavy plastic deformation. In comparison with the strain-aged steel, the normalized steel absorbs much more notch impact energy and behaves in a very tough manner. The Charpy impact test is not only carried out at room temperature. Materials with body-centered cubic crystal structure, such as plain carbon steels, show a characteristic S-shaped curve of the impact energy versus temperature. In the so-called upper shelf region, the material absorbs a lot of energy and behaves in a tough manner. At low temperatures, in the lower shelf region, only a small amount of impact energy is absorbed and brittle fractures occur. Metallic materials with the face-centered cubic crystal structure, on the other hand, do not experience a ductile to brittle transition. These materials retain their ductile behavior towards low temperatures and are therefore well suited for low temperature applications. Okay, so narinig niyo po yun. So ito po yung pinakamagandang part po dito. And kasi ito po yung nakikita natin na relationship between the energy and yung atin pong temperature. Okay? So, kita nyo po itong, yan. Sabi po dito, yung atin pong materials with FCC crystal, ayun, face-centered cubic crystal structure. So, ito po yung mga, material na hindi po nakakaranas ng tinatawag natin na ductile to brittle transition. Anong ibig sabihin po nun? So, from ductile material, so nagiging brittle po yung ating material kapag bumaba po yung kanyang kanya pong temperature. So katulad nito,
dito po, nung naging negative na po yung temperature natin, so bumaba na po yung energy ng ating material. Yan po ay kapag ang material po ay BCC crystal structure. So from ductile, so dati ductile po siya. So dahil ng temperature is bumaba, naging ang property na ng ating material is naging brittle na siya. Nagets niyo po? Kaya po, bumaba na po yung toughness ng ating material. Di ka po kapag bumababa po yung kapag po ang material natin is brittle, so susceptible po siya sa fracture. So therefore, mababa po yung kanyang toughness ng ating material. So si BCC po, nagkakaroon po siya ng ganon. Nagkakaroon siya ng ganong transition. So from ductile, nagiging brittle siya pag mababa po ang temperature. While si FCC po, so kahit bumaba po yung kanyang temperature, so nananatili pa rin na same pa rin po yung kanyang energy or yung toughness ng ating material. So nakuha niyo po. So depende po sa structure ng ating material kung ano din po yung kanyang magiging behavior sa load, and based din po yun sa temperature po. Naintindihan? Naintindihan ka po? Yes po. So, ibig sabihin po, yung metal natin, kahit siya po ay ductile, pwede siyang maging brittle. So, same po dun sa diniscuss po natin na Curie point, na kung saan, di ba, pag Curie point, kapag tinaas naman natin yung temperature, dun sa kanyang Curie point or Curie temperature, nawawala naman po yung kanyang magnetic property. So, dito naman, nababago naman po yung kanyang ductility. So, nagiging brittle po yung ating material kapag siya ay bumababa. So, ito po ay kapag BCC yung kanyang structure. Okay? So, hindi masyadong affected po kapag sa FCC kasi konti lang po yung yung spaces dun sa loob. Yan. Okay. Yan. So, ituloy na natin po yung discussions about po sa impact test. So, dito na po tayo. Babalik po tayo sa PowerPoint. Okay. So, naintindihan niyo po yung difference between the ISOD at saka po yung impact. So, yung position niya at yung ating striking edge, so magkaiba. Si Sharpie, ang kanya pong striking edge or yung pinaka-hammer niya is parang kamukha ni Pac-Man. Alam niyo yung nangangain, yung laro, yung pasi, nakapaglaro ba yun? Tapos kinakain yung bilog, yung mga ganon. Yung umiikot-ikot siya. Nakapaglaro ba kayo ng ganon? Yes po. Yan. So parang ganun po ang itsura ni Sharpie Impact Test. So while si ISOD, para lang siyang plate na inilagay po dun sa dito, sa shop na to. Yan, sa tube na to. Yan. So nakalagay lang siya sa pipe na to, and then nakakonect po yung, yan, parang ganda lang siya. Samantalang kapag si Sharpie po ay parang si Pac-Man. And dito po, pwede nating i-vary po yung weight kapag siya ay ISOD. So, pwede tayong mag-add po ng weights. So, yung iba po, nag-add po dito ng, parang nilalagay po siya dito sa gitna, and then ma-add na po yung weights or yung load na applied natin dun sa ating material. So, kapag po kami nag-experiment, ang ginagawa po namin, different notches. So, iba-ibang notch yung ginagamit namin. Tinitingnan namin kung alin ba yung mas mataas po yung kanyang strength or impact strength o kaya yung toughness ng material. So, depende po sa type of, crack, initial crack ng ating material, or depende sa notches niya. And then also,
Binabari din po namin yung temperature. Yung isa po at room temperature, tapos yung iba po, ang ginagawa po namin para maiba po yung temperature, binababad namin sa mainit na tubig. So since metal naman po yun, so mabilis po siyang mag-conduct po ng heat. So binababad namin siya sa tubig, pero mabilis din po siyang lumamig. Yun po yung problema namin. So, binababad namin siya sa mainit na tubig para iba po yung kanyang temperature. Kaya dapat po pagkababad, diretso po lagay dun sa specimen. Kasi mabilis din po siya na lalamig po. Bababa po yung temperature. Tapos yung isa naman po, ibinababad po namin siya sa yelo. Yan. Katulad din po ng isa, di medyo din po, mabilisan po ang paglalagay. Tingnan natin kung magagawa pa po natin yun. So, wait lang po ha. Magcha-charge lang po ako at empty palawbat na po. Okay. So, next na po tayo. Sorry po yung virtual experiment po. Meron po nito sa online. Hindi ko lang po alam kung gagana pa po itong link na to. Pero siya po ay may makikita po tayo sa online. Kaya na. Wait lang. So kung saan po ayaw niya. Kinamit po namin ito nung pandemic. Yan. So, meron pa po. Sige po. Akin pong po sa inyo. Ipapakita po sa inyo. Kung gusto niyo pong mag-testing sa pang-virtual, pwede niyo po itong gamitin para makita niyo kung paano siya gumagana. Yan. So, po? Virtual lab. Tapos, meron po tayong list of the experiment. Yan. Pwede po siya sa ISOD, Sharpie, shear test, direct shear test. Yan. So, iba-iba pong specimen. May mild steel, may timber specimen, mild steel plate. Ari po ay rod, ari po ay plate. Tapos yan, yung mga hardness test, tensile, tapos compression, torsion. So, halos yung kung in-discuss natin last time is makikita natin siya doon. For example po, ISOD test. Yan. Nakikita niyo ka po? So ito po, nandito po yung theory, ari po yung discussions ng about sa ISOD impact test. Yan. And then, ito po yung procedure, ito po yung sunod-sunod po na gagawin. And then, ari po ay self-evaluations, ari na po yung mismong simulations. So, kaya lang po, hindi po masyadong maganda yung simulations niya kasi parang hindi masyadong maganda po yung results na lumalabas. So, try po natin na rehab. So, ito po, kita nyo po, yan. So, ari yung tao mag-ooperate, tapos we have po yung ating hammer. Yan. So, mamimili tayo ng specimen na gagamitin. So, for example, cast iron. So, sa cast iron, meron na siyang standard na length. Yan. Ari po yung width. Tapos yung depth natin, at saka yung depth of notch daw po is 5.1. Lahat po ito is in millimeter po. Dapat po kasi ito 10 by 10. Hindi ko alam kung bakit 9.42 at 9.36. Tapos yung length dapat ng material natin is 75 mm. Anyway, ari naman po ay para lang makita niyo po kung paano siya gumagana. So, tapos sabi dito, i-click daw po natin to. So, magre-release siya. And then, lalabas na po dyan yung loss of energy due to the frictions. So, yun. Tapos, after that, yan, ganito daw po yung, yun po yung initial. Yun po ay yung wala pa po
yung ating material. So, nakuha na po na 2 joule po siya. Tapos ito, kita nyo po, inilagay na yung ating specimen pa vertical at nakaharap po siya dun sa atin pong ano po, sa ating striking edge. Yan, kasi dito po yung direction po ng impact. Yan. And then after that po, yan, so ganun ulit ang gagamitin natin. Yun, kita nyo po yung dito sa part na to. Nakita nyo po, naputol yung ating material. And ang kanya daw pong ano po, total loss of transit during the transit of hammer daw po is 10 joule. So, ang energy na required po for failure ay di 8 joule po. 10 minus po ng 2. Kaya po siya ay naging 8 joule. Tapos ito na po yung ating ano po, initial energy daw po ng hammer. Ito yung lost energy due to friction. Sorry naman po ay transit of hammer. So, ito na po yung ating ano po, energy for failure of the specimen. Ito yung impact strength po ng ating material. And after that, yan. Trial to naman po ito. Iti-test lang ulit natin siya. Yan. So, i-click. Kita niyo yan. So, 5 joule naman po. Are. So, ganun pa rin po yung mangyayari. So, parang nag-ano lang ng trial, 1, 2, 3. Paulit-ulit lang po siya na ginawa. Yan. Tapos, ito naman, trial 3. So, as you can see po, nag-iiba po yung kanyang dimensions. Pero dapat po, sa actual, so dapat pare-pares po yan. So, 75, halimbawa 75 mm to, tapos 10 by 10, tapos yung depth of notch natin, kapag po siya ay V-notch, dapat ay 2 mm lang. Yung kanina kasi 5 mm, masyado na po siyang mababa. Nasa kalahati na po yun, masyadong malaki na po yung crack na yun. Ano pa? So, ganun din po yung gagawin natin. Yan. And nuggets nyo ka po. Nakaya nyo? Yes po. Okay, so lipat na po tayo sa iba. Yan. Represent na po ulit natin. Palit na tayo din sa ano po. Sa presentation natin. Okay. And then after that po, we have po yung Sharpie impact test. So, ari po ay same lang po dun sa ISOD. So, the difference nga lang po natin is yung atin pong mismong hammer tsaka po yung position ng specimen natin. Tapos dito po, constant na po yung kanyang ano po natin, constant yung load applied. Okay? So, constant po yung load applied. So, dati, nababari po namin yung load applied po sa kanya. So, depende po dun sa height ng pendulum. Pero kalimitan po sa Sharpie, so naka-constant na po yung kanyang height. So, constant na po yung load applied. Pero pwede naman po natin siyang i-vary din. Kasi doon po, wala naman po siyang stopper para siya ay ano lang po, halimbawa kung siya ay nasa 90 or 120, gamitin natin na angle po. So, ganun din po yung ginagawa. So, tinitest din po niya yung impact energy ng ating material, yung kanya pong toughness. And, yung specimen natin parehas lang. Meron din po siyang notch po, VU at saka keyhole. So, ang pinagkaiba lang po nila is yung dimensions po ng specimen natin. So, ang kanya naman po is 55. 55 lang po. Tapos, yung atin pong specimen nasa gitna, ay yung kanya pong notches po ay nasa gitna. Gitna po ng material. And then, ito, ganito po yung kanyang position. So, ito po yung striking edge natin. And then, this po yung ating specimen. Tapos, napakita ko na po sa inyo yung video. Yan, nakita niyo naman po, di ba? So, yung virtual, halos ganun lang din po dun sa ating, ano po, sa ating pong pinakita kanina. Discuss po kanina. Okay na po tayo sa impact test. Kung makikita nyo po parang ano lang, madali lang naman yung ating mga test na ginagawa. Yan. Pero ang mahalaga kasi, alam natin yung property ng material. Kailangan natin gawin yan to determine po the property ng ating material. Okay? Okay. Hello.
Nandyan pa ba kayo? Yes po. Yes po. Yes po. Ang next naman po natin is yung about po sa fatigue. Yan. So last time, na-discuss na din po natin yung fatigue. Pero konting pahapyaw lang po yun about sa fatigue. Ano po? So, sabi po, fatigue is a form of failure that occurs in structure, yan, subjected to a dynamic and fluctuating stresses. Ang example po niya is yung mga bridge. Diba yung bridge po natin, yan, lagi po siyang may dumadaan na sasakyan. And varying po yung load sa kanya kasi iba-iba po yung load na sasakyan na dumadaan po sa kanya. Yan. So ito po yung isa po sa mga applications. Ito po sa mga failure po. Yan, kaya po napuputol po yung bridge natin. So commonly po, because po yun ang fatigue failure. Pag may crack na siya, so magpa-propagate yung crack and then magtutuloy-tuloy po yun hanggang sa siya po ay maputol. Okay? So sabi dito, under these circumstances, so it is possible for failure to occur at the stress level considerably lower than the tensile or yield strength for the static load. Diba kalimitan naman, nag-fail yung material kapag po overload. Diba? Kapag po siya ay overload. Pero dito po kasi, ang material po natin is nag-failed kahit yung load applied natin is mababa po siya dun sa ultimate strength natin o kaya mas mababa siya dun sa yield strength po natin. Okay? Sabi dito, the term fatigue is used because this type of failure normally occurs after a lengthy period of repeated stress or strain cycling. So, pag ulit-ulit natin na ina-apply yung load dun sa ating material. And estimatedly po, 90% or approximately 90% po ng failure sa ating po mga metal, hindi po siya because of the overload. Kalimitan po, because po ng fatigue failure. Kasi kung magdi-design naman tayo, di ba, inaano na natin, kinoconsider na po natin yung load na i-apply sa kanya. So, maliban na lang po kapag, halimbawa, in construction na po, ay hindi susundin yung specified doon na, halimbawa, dimensions po ng ating metal. So, halimbawa na 12 mm yung gamit natin, so minsan, ginagamit po ay mga 10 mm lang or kaya po ay 8 mm. Kapag siya ay yan, yung naging standard na po yung ating material. Pero kung susundin po yung design natin, so kalimitan, hindi po siya mag-failure because of the overload. Kasi na-anticipate na natin yung load na i-apply sa kanya. Yung maximum load na pwedeng i-apply doon sa ating material. Kaya commonly, ang failure niya po is because of the fatigue. Cyclic loading. Paulit-ulit na load apply sa kanya. Katulad nga ng sinabi ko po sa inyo, so kapag fatigue, di ba, pag na-experience tayo ng fatigue, so nangihina po tayo. So same with the material. So nagiging mahina din po yung material natin, kaya po siya ay nag-fail po. So kalimitan daw po ito sa polymers, ceramics, metals, yan, except daw po sa ating glass. Sa glass po kasi, yan, ay, diretso na po siya fail. And then, meron tayo dito na video about po sa discussions po ng fatigue ng ating material. So, wait lang po. So, baka kasi siya ay naando na po sa ating pong playlist. Wait lang. Wala po lang nakalagay dito. So, pag napakita ko po ito sa inyo, ipapakita ko na din po yung fatigue test. So, para po isang pakitaan natin po ulit ng video.
is that it's the only AI note taker that connects your meetings to the rest of your work. So stop stressing about taking notes. Components which are subjected Okay, sorry po yung about po sa fatigue failure. Yan. So, ito po yung tinatawag natin na cyclic loading po. Nagre-represent siya ng load na ina-apply po natin. And pakinggan niyo po itong mabuti. So, medyo maganda po yung video na to. So, may maintindihan talaga kayo about po sa fatigue. Okay? So, ipi-play ko na po. Nakikita niyo na ba? Ito po, ma'am. Okay, so ipe-play ko na po siya ha. So, narinig niyo naman po, diba? Naririnig niyo naman siya. Hello. Okay. The loading, which varies with time, can fail at stresses well below the material's components which are subjected to loading which varies with time can fail at stresses well below the material's ultimate strength. This is known as fatigue failure, and it accounts for the vast majority of mechanical engineering failures worldwide. The bolts in an office chair, the crank arm on your bicycle, and pressurized oil pipelines are just a few examples of components which are subjected to time-varying loads and may be at risk of fatigue failure. Fatigue failure occurs due to the formation and propagation of cracks. It is a three-stage process. The first stage is crack formation. This usually occurs at free surfaces and at stress concentrations. In stage 2, the crack grows in size. And in stage 3, after the crack has grown to a critical size, fracture occurs. So how can we figure out whether a component is likely to fail due to fatigue? One common approach is to run fatigue tests by subjecting a component or test piece to a large number of constant amplitude stress cycles and counting the number of cycles until it fractures. If we repeat this test a large number of times with different applied stress ranges, we can plot the results on a graph, with the number of cycles to failure N on the horizontal axis, and the applied stress range S on the vertical axis. Because the number of cycles to failure can be very large, a log scale is usually used for the horizontal axis. By fitting a curve to the data points, we obtain what is known as an SN curve. The SN curve allows you to calculate the number of cycles until a component is likely to fail for a given stress range. For example, if we have a stress range of 100 MPa or 15 KSI, this SN curve tells us that the number of cycles to failure is 500,000. If we know that our component is subjected to 1 cycle per minute, we could predict that our component will fail due to fatigue after approximately 1 year. Fortunately, we don't have to perform these time-consuming fatigue tests ourselves. SN curves for many different materials are already published in different engineering codes. For some materials, and in particular for ferrous materials, it is important to note that the SN curve at a very large number of cycles becomes a horizontal line. This is known as the endurance limit. Theoretically, the component could be cycled at stress ranges below this level forever, and it will never fail due to fatigue. This makes the endurance limit an important fatigue design parameter. It is common to differentiate between high cycle and low cycle fatigue. High cycle fatigue occurs when the applied cyclical stresses are low, and failure occurs after a very large number of cycles, typically more than 10,000 cycles. Because the stresses are low, we are only dealing with elastic deformation. Low cycle fatigue involves higher applied cyclical stresses, and failure occurs after fewer cycles. Because the stresses involved are above the material's yield stress, both elastic and plastic deformation occur. In these cases, a strain-based approach, using for example the Coffin-Manson relation, is usually preferred to the SN curve approach. If we return to the data from our fatigue tests,
We can see that there is a large amount of variability in the data. This is typical for fatigue tests, even when identical test pieces are used. If we use a best fit SN curve, as we have done here, there is a significant possibility that our component will fail at a much smaller number of cycles than the curve predicts. This test piece, for example, failed at a much lower number of cycles than predicted by our SN curve. For this reason, SN curves published in engineering codes are normally shifted downwards by a certain number of standard deviations to give a reduced probability of failure. Here, by shifting the mean curve down on the vertical axis by 2 standard deviations, we have reduced the probability of failure from 50 to 1%. Fatigue tests are usually run for the constant amplitude fully reversing cycles you can see here. The same stress magnitude is applied in tension and in compression. Let's define a few terms. The stress range is defined as the difference between the maximum and minimum stresses. The stress amplitude is defined as half of the stress range. The mean stress is the average of the maximum and minimum stresses. In this case, the mean stress is 0. But this is only one very specific type of loading. In some cases, we might have a mean stress which is not equal to 0, as shown here. This mean stress will have an effect on the fatigue life. A tensile mean stress will typically result in a shorter fatigue life. One way to account for a tensile mean stress is to use SN curves derived for specific values of mean stress. But these are often not available, or would be time-consuming to obtain. Another approach is to use the Goodman diagram, which adjusts the endurance limit to account for a mean stress. Let's see how it works. On a Goodman diagram, the mean stress is shown on the horizontal axis, and the stress amplitude is shown on the vertical axis. A straight line is drawn between the endurance limit, at a mean stress of 0, and the material ultimate tensile strength, at a stress amplitude of 0. If our cyclic loading conditions are located below the Goodman line, our component will be safe from fatigue failure. There are a few different variations of this diagram, as you can see here. This approach can only be used to determine whether a component will have an infinite life. It doesn't allow us to calculate a fatigue life. In many real-world cases, the applied loading is likely to be far more complex than what we have considered so far. We can use techniques like the rainflow counting method to simplify a complex stress spectrum into a number of simpler, constant amplitude cycles. Miner's rule allows us to account for the cumulative damage caused by each of these different constant amplitude stress ranges. It calculates the damage fraction D as the sum of the fatigue damage contributions for each stress range. The individual contributions are calculated by dividing the number of cycles by the number of cycles to failure for that stress range. The damage contributions from all stress ranges are then summed. If the total sum damage fraction is greater than 1, fatigue failure is considered to have occurred. In this example, the damage fraction D sums to 0.94. This is less than 1, and so fatigue failure has not occurred. If the structure we are assessing contains an existing crack, the SN approach is not suitable for determining the fatigue life. If the dimensions of the crack are known, we can instead determine the fatigue life using a linear elastic fracture mechanics approach. This involves calculating a critical crack size, which would result in fracture, and using a crack growth law to calculate the time required for the crack to grow to this critical size. But that's enough about fatigue for now. Stay tuned for more engineering videos. Okay, so dito ko na po i-explain po yung about sa fatigue po. Yan. So, bali, sa atin pong in real world, so napakadami po ng nangyayari na ang cause po is because of the fatigue failure. So nag-start po siya ng crack, and then nagpo-propagate po yun, and then until mag-occur po siya into a failure ng ating material. So parang nagkakaroon lang siya ng small crack. With Monday.com's intuitive work management platform, you have the power, not IT, not admins.
If we repeat this test a large So, ang ginagawa po sa fatigue test is meron tayo pong load applied po. Yan. So, meron tayong tatlong type po ng cyclic loading. So, the first one po is yung tinatawag natin na reverse cycle. Yung pangalawa po is the repeated cycle. And ang pangatlo po is the fluctuating cycle. Yan. So, ganito po yung yung ating pong tinatawag po na about sa frequency po. And then, yan. So, ang ginagawa po natin, in order to, di ba, kasi meron po tayong, nag-test po tayo ng fatigue failure test po. So, tinitingnan natin, magsiset po tayo ng load applied and then titingnan natin kung kailan mag-fail yung ating material. So, yung mga bilog-bilog na to, yun yung nagre-represent na ito po yung load na in-apply natin. And then, ito po yung kanyang, nasa baba po yung kanyang lifetime, yung kanya pong number of cycle. So, pag na-attain niya yung number of cycle na to, mag-fail na po yung ating material. Yan. So, ganyan po. So, nagagawa po tayo ng SN curve. So, para makita po natin kung ang ating pong stress range ng material po is 100 megapascal or 15 KSI. So, meron siyang corresponding po na tinatawag natin na fatigue life. Ito yung tinatawag natin na fatigue strength. Ito po yung stress kung saan mag-fail po yung ating material at specified number of cycle. So, yung number of cycle na kung kailan po siya mag-fail is ito. So, nasa po siya, 50,000 cycle before daw po siya mag-fracture. So, ang katumbas po nyon is, kung siya po ay 1 cycle per minute, so, ang katumbas po niya is 1 year yung lifetime ng ating material before po siya mag-fracture or before siya mag-occur into a failure. And kapag ganito po kalaki yung ating stress range. So, 100 megapascal per KSI. So, any point po dito sa stress, sa SN curve. So, dito natin makikita if ang load na stress range natin ay pinataas pa po natin yung kanyang value. So, makikita nyo po na mas bumababa po yung kanyang number of cycle. So, kapag po tinaas po natin yung stress range, therefore, liliit din po yung ating number of cycle kasi mas malaki po yung impact dun sa ating material. So, therefore, mas mabilis po siya na masisira. Ano pa? So, ganun po yung ganun po yung importance ng ating SN curve. Kasi din natin malalaman yung lifetime ng material and also yung stress, if the stress na in-apply natin is ganito, ano lang yung magiging lifetime niya. So, mapipredict natin kung gaano po yung itatagal ng ating material. Nagets niyo po? Nakuha nyo? Yes po. Yan. So, tapos, yan. So, ito yung mga books na reference po natin. And then, ito po yung SN curve for the ferrous. Ito naman po yung para sa non-ferrous. So, kapag po non-ferrous, so magkakaroon siya ng straight line na ganito. Pwede po siya na maging indefinite po yung kanyang life. And as you can see po sa non-ferrous, yan, pababa po siya. Pababa po. Yan. So, sa sa ferrous materials po, pwede po yung ating material is maging indefinite life po siya. So, ang gagawin lang natin, kukunin po natin yung endurance limit. So, ito po yung, ang endurance limit natin is below po dun sa pinakamababa po na fatigue strength ng ating material. So, dapat mas mababa. Kung ang fatigue strength natin, halimbawa dito ay mga nasa 50 megapascal, so dapat mas mababa po yung value na i-apply natin sa kanya para po hindi siya mag-occur into a fatigue failure. Para ang yung material po natin, hindi siya mag-occur into a fatigue failure at para po siya ay naging indefinite life, ay di kailangan mababa lang po yung stress range na i-apply natin sa kanya.
So within the endurance limit or yung tinatawag po natin na fatigue limit. Okay? So tapos, meron tayong tinatawag po na high cycle fatigue and yung kabila naman po is yung tinatawag po natin na low cycle fatigue. Yan. Kapag low cycle, ibig sabihin mababa lang po yung number of cycle niya. So ibig sabihin mas mabilis po siyang mag-o-occur into a fatigue failure. Ito po ay kapag matataas, itong portions na to, yan. Kapag matataas po yung stress na in-apply natin. So sabi dito, high stresses, so mababa po yung small number of cycle. Pero kapag low stresses po yung in-apply natin dun sa material, so large number of cycle po siya. So pag binabaan natin yung ating pong value ng stress range, so mas tumatagal po yung ating material. Tapos dito po nagiging constant na po siya. So dapat po yung ating pong load na i-apply kung gusto po natin maging lifetime, yung maging indefinite life po yung ating material, so dapat mababa lang po yung stress na apply natin dun sa material para po siya ay tatagal po siya ng tatagal. Ano pa? So, yun po yun. I don't like writing essays, but here are my marks for them. So, bestie, I'm going to tell it to you. We return to the data from our fatigue tests. We can see that there is a large amount of variability in the data. So, kita nyo po yung nakita nyo po na data dito. Yan. So, kapag ganito kasi yung ginamit natin, so nakita nyo po na meron pa po na yung pabilog po, meron pa tayong data na kung saan mas mababa siya compared po dito sa SN curve. So kapag ganito kasi may tendency pa rin na mag-fail po yung ating material. Kasi kapag ganito yung ginamit natin. So sabi dito, invest-fit curve, pero mas maganda kung ibababa natin siya na kung saan papasok itong mga nasa baba pa po. Yan, itong mga to na nasa baba po na bilog, kasi yun po yung data na nakuha natin, ibababa natin itong curve na to, yan, para ma-sure natin na mas malaki yung so, maliit lang po yung probability niya na siya po ay mag-fail kapag po binaba natin. Yan. Katulad nito po, yan. So, sabi dito, kapag ganito daw po yung ginawa natin, ang probability of failure po natin is 50%. Kasi meron pa nga po tayo dito na, na nakuhang data na kung saan, kapag nandito na siya sa part na to, strength, so, possible po ay failed na po yung material natin. So, dapat nandito pa lang yung kanyang number of cycles. So, hindi po ito parang hindi advisable po na ganito po yung gawin natin yung para sa best fit. So, ang gagawin daw po natin is ibababa natin siya. Yan, na kung saan po masasakop niya yung mga bilog pa po dito. And then, ang mangyayari po, magiging ang probability of failure na natin is 1%. Okay? Yan. So, mas magandang sundin natin ito. Ano pa yung nasa baba. Para po, at least sure tayo na before po na yung load applied natin, before na in-expect natin na hanggang doon yung kanya magiging lifetime, yung magiging lifetime po ng ating material. So, pwede pa po siyang mag-increase. Pwede pa po siyang pwede pag naating na po niya yung 10 to the 4th, so pwede pa po siya na, hindi pa po siya nagbe-break. Kasi nga po, pwede pa po siya na tumagal po yung kanyang number of cycles. Kasi kung titingnan natin itong graph na to, so possible po na hindi pa siya mag-fail kapag pagdating po dito sa part. Pero kung best fit po yung ginamit natin, so may probability po na kahit nasa hindi po siya, nandito na siya dun sa kanyang number of cycle, possible po na mag-fail po siya before makuha niya yung kanyang number of cycle. Yan. And then, yan. So, ito daw po yung tinatawag natin na cycle po ng ating pong
um, cycle po dun sa atin pong sa pag-apply po ng stress sa fatigue po. So ito po yung ating mga formula na ginagamit po to determine po the stress amplitude at saka stress range. So meron pa pong isa nito, meron pa tayong tinatawag na average stress or the mean stress. So kung saan naman po siya ay sigma max plus po ng sigma min all over 2. So i-average lang natin yung value po ng maximum na stress at saka yung minimum na stress. So kapag sinabi natin stress amplitude, so siya po ay half ng stress range. Di ba ang stress range natin is maximum minus ng minimum. So pag dinivide po natin yon, ang makukuha naman po natin is the stress amplitude o kaya po alternating stress po ang tawag. Stress range, stress amplitude, and yung ating mean stress po na tinatawag. Okay. So dito po, ang mean stress po natin, ito yung kanyang formula. And then, kapag ang ginamit po natin ay, kapag ang ginamit po natin is reverse, kapag reverse po, yung atin pong maximum stress po, equal po siya sa negative po ng minimum. So, papalitan ko muna po yung yung presentations para ako po ay makapagsulat. Kasi hindi ako makapagsulat po pag nasa YouTube. Wait lang, papalitan ko lang po. Ito na po yung, para hindi ko na din po i-discuss po yung nasa presentation. Yan. So, makikita nyo na po ulit yung maging presentation. Yan. So, nandito na tayo sa part na to. Ano po? Ay, wait lang. Yan. So, ito po yung ating mga equations po. Ay. Saglit lang po ha. Yan, hanggang 4:30 nga lang pala tayo. Gusto ko. Kulang na kulang ang oras man. Wait lang. Ay. Medyo malay-lay. Yan, ito po. So, dito po sa part na to, bakit wala yung sulat? Wait lang. Ayan. Okay. So, dito po, okay, so dun tayo sa may formula ha. So, dito po, kapag po siya ay reverse cycle, ba't ayaw matanggal nito? Hindi ako makapagsulat. Kailangan ko mawala rin partner eh. Paano ko tatanggalin yon? At hindi siya mawala. Wala, hindi din po ako makapagsulat. Nasa baba kasi nito yung ano. Paano ba tinatanggal to? Anyone po? Sige, dito na lang tayo sa picture. Ayaw. Nakatamad. Yan. So, ito po ha.
Yes po. Try po i-click po yung ayun, wala na. Ito na lang. Yan. My God! Ano ba yan? So, dito po, so, ito yun ha, ito yung formula natin. Kapag kasi siya ay reverse cycle, and reverse po. So, dito po, ang atin pong maximum stresses, ito yon maximum po. Yan. Equal po siya sa negative po ng minimum. Yan. So, negative po siya ng sigma min. Yan, kapag po siya ay reverse. So, kung kukumputin po natin yung mean stress po ng reverse cycle, so, ito po ay sigma max. Yan. Plus daw po ng negative ng ating sigma min. Yan. Wait lang. Mali. Ari po ay sigma max po. Ari po yan. So, ating ipapalitan natin ha, yung sigma min natin, equal po siya sa negative po ng ating sigma max. So, kaya po, kung isa-substitute po natin na so ito po yun, yan, negative po ng sigma max, all over daw po 2. So, therefore, kapag po siya ay reverse, so, ang sigma min natin is equal to 0. So, gagamitin niyo po ito sa design 1. Yan. Sa design 1 po, ito kapag sinabing repeated and reverse loading. So, ang magpe-prevail po is the reverse cycle. So, yun yung gagamitin natin. So, kapag po reverse cycle, ang ating pong mean stress is ito pong nasa gitna. Yan, itong nasa gitna, ito'y 0. Kasi ang value nito, tsaka ang value nito ay parehas lang. Okay? So, yung isa lang po ay negative, yung isa naman po ay positive. So, kung i-apply naman natin siya sa stress amplitude, so, bali aray sigma max, yan, minus daw po ng negative ng sigma max, yan, all over ng 2. So, therefore, ang atin pong sigma A, yan, ay equal po siya sa sigma max, yan, plus sigma max po, yan, all over daw po ng 2. So, therefore, ang atin pong sigma A, equal po siya sa sigma max. Kasi, ari po yung magiging 2 sigma max, so makakancel po yung 2, kaya magiging ganito na lang po yung value natin. So, sigma A is equal to the sigma max po. So, kaya po ang ating sigma R, ay di ita-times 2 lang natin ito. Yung stress range natin, ita-times 2 lang natin, kasi po, ang ating pong stress amplitude is half ng ating pong stress range. So, are po, at para mapakita rin po natin si sigma max, so magiging ano po ito, minus daw po ng negative ng sigma max. So, magiging equal po siya sa 2 sigma max po. Yan. Ito po ay kapag, kapag po siya ay reverse cycle. Pero kapag po siya ay repeated, kapag ganito na po siya, so atin lang pong tatanggalin ko lang po yung kasi po hindi na siya pwede dito. Yan. Kapag po siya ay repeated, ganito naman po yung repeated. Yan. So, meron po tayong ganun pa rin, meron po tayong minimum at saka po maximum, but hindi na po siya nasa gitna. Yung ating sigma min na po is not equal to 0. Yan. Kalimitan po kapag sa machine design, lagi naman po nag-start po yung stress natin is from 0 up to the maximum. So, wala po siya na sa repeated, yung ginagamit natin. Kapag kasi nag-start siya sa 0, yung sigma, sigma max natin at saka alternating, equal lang po. Pero kapag ganito po, mayroon siyang, nasa baba siya. So, ang ating sigma min po is not equal po to 0. Hindi din siya equal po sa alternating. So, naiiba po yung kanyang value. Ganito po kapag, kapag siya ay repeated load. Tapos,
Tapos yung ano naman po, yung dulo naman natin, nasa na? Ito yung tinatawag po natin na fluctuating. Nasa na ba tayo? Yan. So, tapos ito po, yan, reverse yan. And then we have po yung tinatawag natin na fluctuating. So kapag fluctuating po, ganito naman siya. So paiba-iba. Yung maximum at minimum natin, napakalaki po ng pagkakaiba po. And ano po, yung frequency niya, so ibang-iba talaga. So hindi natin ma-predict. So dito po, sa atin pong using po the SN curve. So ganito rin po ha, gagamitin niyo din po ito sa design. So kapag Goodman equations po yung gagamitin natin, itong Goodman na to, na line na to, so ginagamit siya sa mga brittle material. Kasi di ba pag brittle po, ang kino-considered po natin is the ultimate strength. Yan. So Goodman po, kapag po brittle. Tapos, yan. So ito pong nasa baba niya, yun po yung kanyang indefinite life. Yan yung nasa baba na to. And then, kapag naman po ginamit natin is sa Soderberg equations, yan. So ito naman po ay ginagamit kapag po ductile yung ating material. Sa Gerber po, yan, ultimate din po yung kanyang ito na considered. Pero kapag po considerations natin is ductile po, kapag pong ginamit natin ng material is ductile, so Soderberg equations naman yung gagamitin natin. So yung nasa baba naman ito, yun po yung kanyang indefinite life. So yun po. And then ginagamit natin yung Miner's rule to determine po yan yung mga damage fraction. So arito po ay medyo malalim na part na po ito ng patig po. So hindi ko na po yun masyadong i-discuss sa inyo kasi kailangan lang naman po natin is yung general. So ito po yung ating cyclic stresses. So we have the reverse stress cycle, tapos yung isa naman po ay repeated, and then the last po is the fluctuating. So ito yon, reverse. Sabi dito, ang sigma max, ang maximum tensile strength to the minimum compressive strength po of equal magnitude. So, whereas lang po sila ng value. Tapos ganito naman po kapag siya ay repeated, and ito naman po kapag fluctuating. At ito po yung atin pong different stresses or different terms na kailangan natin na maintindihan po pag sinabi natin na fatigue test. Yan. So, ari yung mean stress natin, tapos ito yung range of stress, tapos stress amplitude, nabanggit na natin siya kanina. So, ito na lang po yung hindi natin, stress ratio. So, kukunin lang natin yung ratio po ng maximum at saka po ng minimum. Tapos ito po yung mga word natin, fatigue limit. So tinatawag din po siya na endurance limit. Ito po yung ating gagamitin para magkaroon po ang ating material ng tinatawag po na indefinite life or indefinite number of cycle. Sabi dito, this fatigue limit represents the largest value of the fluctuating stress that will not cause failure for essentially an infinite number of cycles. So, hindi po siya mag-occur into a fatigue failure. So, commonly daw po, ang fatigue limit ng ating material is nasa range po siya ng 35% and 60% daw po ng ating tensile strength. Pag sinabi nating tensile strength, yun po yung ating ultimate strength. And then yung fatigue strength naman, stress level at which failure will occur. Ito yung nasa SN curve po na kung saan ito yung load applied natin, yung load applied and then yung corresponding number of cycle niya. So yung kung stress na kung saan po siya magbe-break at specified number of cycles, so yun yung tinatawag natin na fatigue strength. And ang fatigue life naman po ay di yung number of cycle. Naintindihan po. Yung katulad nung kanina, yung 150 MPa, 150 MPa ba yun? 150 KSA yata yun or yung 50,000 megapascal, yun po yung tinatawag natin na fatigue strength. And yung kanyang corresponding na number of cycle, so yun po yung tinatawag natin na fatigue life. Naintindihan? Naintindihan ka po? Yes.
Opo. Okay. Sige po, ay tutuloy na lang po natin to next meeting kasi malapit na po mag-time. Yan, medyo mahaba-haba pa po ito. Okay. Okay. So itutuloy na lang po natin next meeting po. Hindi ko po sure if makakapag-experiment na po na tayo next week kasi po wala pa tayong specimen. Kinakausap pa po namin yung gagawa. Hindi namin na-anticipate na ganun po siya kamahal. Ano po? Nagtatanong-tanong pa rin po kami ng presyo. Yan. So, i-announce ko na lang po sa inyo if matutuloy po tayo. And kung matutuloy po ay kinakausap po namin ang atin pong technician para po isa na lang po yung paggawaan po ng specimen. Kasi kapag ang student po ang minsan po nagpapagawa, nag-iiba-iba po. Pero hindi, para lang po para-parehas na po, tsaka para mas makamura tayo. So mas maganda kung sama-sama po. So, before po tayo magpagawa, ika-consult ko muna po sa inyo yung presyo kung okay lang po sa inyo. Okay? Yes po. Meron po ba kayong tanong? May tanong po ba kayo? Wala na? So, bali ang exam natin, hindi po natin alam kung siya po ay week 9 or week 10. Pero parang kayo po ay week, para po kayong week 9. So, kung week 9 po, makakapag-experiment na tayo. Sigurado makakapag-experiment na po tayo ng week 10. So, kung hindi tayo makakapag-experiment ng week 8, so therefore, itutuloy na lang natin yung discussions. Okay? Sige po. Ayan. And then, sa mga susunod po na, na time natin ng face-to-face, so possible yun po ay sunod-sunod na po yun na, puro experiment yung gagawin natin. Okay? Sige po. Any questions po? Wala na? Wala na pong tanong? Wala na po. Okay, so kindly open po your camera for the attendance. Yung po mag-open ng yan. Pakita naman na inyong mga mukha. So, ang dami pa po nawala. Ito 38 lang po kayo. Yan, so sad. Nalulungkot ako pagka konti lang po yung uma-attend ko. Sige po. Kindly open po your camera. Wala na po bang mag-o-open? Screenshot ko na po. Okay? 1, 2, 3. Okay. Saglit lang po ha. Okay. So, thank you so much po sa pag-attend. So, ingat po kayong lahat. So, pwede na kayo mag-leave. Thank you po. Thank you. Thank you po.